Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Nais ko lamang pong ibahagi ang kahila-hilakbot na karanasan ng pinsan ng aking kaibigan. Ikubli niyo na lang po ako sa pangalang Toryo, 36 anyos, taga Samar. Ayon sa pinsan ng aking kaibigan na si Teresita, ay nabibilang siya sa pamilya ng kilalang manggagamot. Madalas din daw siyang sinasama ng kanyang lolo Pasyo sa tuwing manggagamot ito. Karamihan sa ginagamot ng kanyang lolo ay biktima ng kulam at barang. Pati na rin ang mga taong sinasaniban ay kaya nitong gamutin. Nasabi niya rin na sa tuwing taong kinukulam ang ginagamot ni Lolo Pasyo ay naaawa siya rito sapagkat kitang-kita niya na nagsusuka ng insekto ang iba sa mga ito. Minsan mga uod pa daw. Kaya naman napapaduwal na siya sa kanyang nasasaksihan. Ayon kay Teresita ay malalakas na mangkukulam ang madalas na nambibiktima sa mga taong nagpapagamot sa kanila. Sa mga panahong iyon ay nagtataka pa siya kung bakit ba kinukulam ang mga tao na iyon. Kung kaya't ipanliwanag sa kanya ng matanda ang mga dahilan kung bakit kinukulam ang isang tao. Kadahilanan nito ay inggit at galit ng isang tao. Kaya pinapakulam nila ang taong kanilang kinaiinggitan. O di kaya ay gusto lang ng isang mangkukulam na mambiktima upang malaman nila kung lalo ba silang lumakas. Kaya minsan, pag tinanong daw ng matanda kung may nakaaway ang taong nakulam at kung ang sagot nito ay wala, tatawagin niya ang kaluluwa ng mangkukulam at ito'y kanyang papaslangin. Pasasapiin niya ito sa katawan ng kanyang biktima upang tanungin ang motibo ng pangkukulam niya at kung ano ang totoong pangalan nito. Ngunit kung ito'y magmatigas, agad niya itong papatayin upang hindi na makapaghiganti at makapangbiktima pa. Nang masaksihan daw iyon ni Teresita ay nangilabot siya. Tumindig daw ang buong balahibo niya mula batok hanggang paa. Nasabi rin sa akin ni Teresita kung anong ginagawa niya tuwing manggagamot si Lolo Pasyo. At sinabi niyang taga-abot lamang siya ng tubig at mga ginagamit na kagamitan ng kanyang Lolo Pasyo. Dagdag pa ng kanyang lolo, kaya siya sinasama ay baka biktimahin siya ng masasamang nilalang. Tanging siya lang daw kasi ang naiiwan sa bahay kapag umaalis ang kanyang mga magulang upang magtinda ng gulay at isda sa palengke. Yun lang kasi ang kanilang pinagkakakitaan. Sa paglipas ng mga araw, ayon kay Teresita, may pumunta sa bahay ng kanyang lolo na 3 kalalakihan. Kumatok ito sa pintuan ng kanilang tahanan habang kumakain sila ng panggabihan kasama ang kanyang mga magulang at lolo nito. Tao po! Tao po! Lolo Pasyo, tulungan niyo po kami! Nagmamakaawang wika ng 3 kalalakihan. Agad naman daw itong binagbuksan ni Teresita at pinaupo ang 3 lalaki. Tinanong sila ni Lolo Pasyo. Oh, iho! Anong nangyari sa isa niyong kaibigan? Bakit ganyan ang kanyang braso? Wika ng matanda sa 3 lalaki. Sumagot naman ang mga ito at sinabi nilang may nakasalubong silang isang tao habang sabay-sabay na umuuwi. Hindi daw nila ito kilala sapagkat madilim na ng mga oras daw na iyon. Bigla daw silang inatake ng taong iyon. Ubod daw ito ng lakas at naramdaman nilang matutulis ang kuko nito. Kinausap daw nila ito, ngunit
puro garalgal na tinig lang ang kanilang naririnig. Kaya naisip nilang isa itong aswang. Sinubukan daw nila itong patayin gamit ang itak na hawak-hawak nila sa oras na iyon. Ngunit sadyang maliksi daw kumilos ang halimaw na yun, sapagkat hindi man lang daw nila ito mapatamaan ng itak, hanggang sa nakagat sa may bandang braso ang isa nilang kasamahan. Nagawa nilang takasan ang aswang na iyon dahil natsyempohan nila itong hawakan at pagtulungan nilang pagtatagain. Pero sadyang makunat ang balat nito hanggang sa niyakap daw nila itong tatlo at dinaganan. Naisip ng isa nilang kasamahan na saksakin ito sa may bandang mata. Kaya naman nagawa nila itong saktan. Marahil ay sukdulang sakit ang naramdaman nito, kaya bigla itong nagwala habang nakadagan silang tatlo. Sa pagwawala daw ng aswang na iyon, sa labis na sakit ay nagawa sila nitong ibalibag ng sabay-sabay. Kumaripas daw ito ng takbo at kitang-kita nilang nagkaroon ito ng pakpak na kahalintulad ng paniki. Nagtamo sila ng mga kalmot sa iba't ibang parte ng kanilang katawan, samantalang sa isa nilang kasamahan ay nakagat sa kaliwang braso at halos mabali ang buto nito sa pagkagat ng nasabing nilalang. Sa pag-uusap daw ng matanda at ng tatlong kalalakihan ay biglang naging agresibo ang lalaking nakagat ng aswang. Bigla na lamang itong nagsisisigaw, dahilan upang magsilabasan ang mga kapitbahay nila Teresita. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Lolo Pasio sa mga sandaling iyon. Agad niya itong iginapos. Baka raw kasi makapanakit ito dahil malapit na itong tuluyang maging aswang. Pagkagapos ng matanda ay agad niya itong ginamot. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi alam ni Teresita ang kukuning gamit panggamot. Kaya naman ang matanda na ang kumuha mismo. Naglabas ito ng isang langis at berdeng tubig. Ayon kay Teresita ay hindi niya alam kung ano ang mga gamit ng mga likidong iyon. Pinaghalo daw ito ng matanda, ang langis at ang berdeng tubig, at saka ipinainom ito sa lalaking nakagat ng aswang. Kasabay noon ay may binanggit siyang mga usal. Maya-maya pa'y napasigaw ng napakalakas ang lalaking nagtamo ng kagat ng aswang. Sa oras na iyon ay kitang-kita ni Teresita ang paglabas ng malapot na likido na medyo malinaw pa sa sugat ng lalaki. Marahil daw ay iyon ang laway ng aswang. Pinagpawisan ng husto ang taong ginamot ni Lolo Pasio, at dahil malalim na ang gabi, nagpaalam ang tatlong kalalakihan na kung maaari ay magpalipas sila ng gabi sa tahanan ng matanda, sapagkat natatakot daw silang maglakad pa uwi. Baka raw kasi makasalubong nila ulit ang nakakakilabot na nilalang. Agad naman daw itong sinang-ayunan ng lolo ni Teresita, dahil batid ng matanda ang tinding takot ng tatlong kalalakihan na iyon. Pagkalipas ng gabing iyon, bago pumutok ang araw, pagkagising pa lang ng tatlong kalalakihan, ay agad silang kinausap ng matandang manggagamot. Sinabi niya sa mga ito na dalhin siya kung saang lugar sila hinarang ng nasabing aswang. Agad namang tumango at sumang-ayon ang tatlo. Umalis sila at nagtungo agad sa lugar kung saan sila inatake ng aswang. Samantalang naiwan naman si Teresita
sa bahay mag-isa. Ayaw daw niyang sumama sapagkat natatakot daw siya. Kahit umaga pa lang iyon ay talagang hindi siya mapilit ng matanda. Dito na lang ako, Lolo. Kahit papaano ay may mga tao tayong kapitbahay rito. Hindi po ako matatakot. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko na po ang aking sarili rito. Pangangatwirang wika ng dalaga. Sa mga oras na iyon ay maagang umalis ang kanyang mga magulang upang muling magtinda sa palengke. Pagkalipas ng ilang oras, mga katindig, magtatanghali na raw noon ay wala pa ang kanyang lolo Pasyo na nagpasama sa 3 kalalakihan. Kaya naman, sa sandaling iyon ay naisipan niyang magluto ng pananghalian nila ng kanyang lolo. Nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan, isang matandang lalaki. "Iha! Tao po, Iha!" Wika nito habang kumakatok. Agad naman itong pinagbuksan ng dalaga at nakita niyang may dala itong prutas na mangga. "Ikaw ba si Teresita?" tanong nito. Opo, ako nga po. Bakit po? Tugon na sagot naman ng dalaga. May ipinadala daw ang kanyang mga magulang na prutas ng mangga dahil paborito daw ito ni Teresita. Isa raw siya sa suki ng kanyang mga magulang sa palengke. Kaya naman, dahil iisang lugar lang sila ay ipinadala daw ang mga mangga sa matanda upang ibigay kay Teresita. Sa mga sandaling iyon ay hindi daw nagdalawang isip ang dalaga. Agad niya itong kinuha at nagpasalamat siya. Maraming salamat po sa paghatid nito. Nakangiting wika niya sa matandang lalaki na iyon. "O siya, sige Iha, at ako'y aalis na," tugon ng matanda, sabay tumalikod ng nakangiti. Pero napansin ni Teresita na matalim siya nitong tinitigan. Bago tumalikod, bigla raw nakaramdam ng kilabot at tindig ng balahibo sa katawan ang dalaga. Hindi niya malaman o mawari kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman sa pagtitig ng matandang iyon. Tinitigan niya pa ito kung saan ba banda paroroon. Nataka si Teresita sapagkat ibang direksyon ang pinuntahan nito. Patungo ito sa kasukalan ng kakahuyan. Kaya upang makasigurado ay pinasok niya ang mga mangga at tinangka niya itong sundan. Pero bigla na lang itong naglaho ng parang bula sa daan. Hindi niya alam kung nakalayaw ito o di kaya'y talagang pumasok sa kakahuyan. Naisip na lang ng dalaga na baka mangangahoy lamang ito kung ito'y nagtungo sa kasukalan ng kakahuyan. Bumalik naman siya agad sa kanilang tahanan at naabutan niya ang kanyang lolo Pasyo na kakarating pa lamang. "Oh, saan ka galing, Apo? Akala ko ba'y natatakot kang lumabas ng bahay?" Patanong na tugon ng matanda. Nagpaliwanag naman si Teresita at nabanggit niya sa kanyang lolo na may nagbigay sa kanya ng mangga. Ito daw ay pinadala ng kanyang mga magulang. "Ah, ganun ba, Apo? Nakapagluto ka na ba ng pananghalian natin?" Wika ng matanda sa kanyang apo. Sumagot naman ng oo ang dalaga at sabay silang pumasok ng bahay para kumain. Pagkahain ni Teresita ay naisipan niyang hiwain at balatan ang mangga. Mahilig kasing kumain ng manggang hilaw si Teresita simula pa nung kabataan pa lang nito. Kaya naman, hindi niya napigilang balatan ang mangga upang kainin. Pagkabalat niya rito ay sunod niya itong pinaghihiwa ng pahaba. Pagkatapos ay nilagyan niya ito ng bagoong. Inilagay niya ito sa pagkainan ng kanyang lolo. Subalit, hindi pa man niya ito nakakain
ay may naamoy siyang kakaiba sa manggang kanyang hiniwa. Nung akmang dadamputin niya ito para isubo, ay biglang pinigilan siya ng kanyang lolo. Apo, wag. May kakaiba akong nararamdaman sa pagkain na yan. Wika ng kanyang lolo. Sabay na patayo ito at nagtungo sa bintana. Sinundan naman siya ng kanyang apo. At nakita nila ang isang matandang lalaki na nakatayo sa di kalayuan habang nakatitig ng masama sa kanila. Agad naman na kinuha ni Lolo Pasio ang kanyang bolo at buntot pagi. Samantalang si Teresita ay naguguluhan sa ginagawa ng matanda. Ngunit paglabas pa lang ni Lolo upang puntahan ang lalaking matanda na nakatitig sa kanila, ay bigla na lang itong muling naglaho. Nagsalita ang dalaga sa kanyang lolo at sinabi nitong iyon ang nagbigay sa kanya ng mangga. Mukhang tama nga ang aking hinala. Wika ng matanda sa kanyang apo. Agad silang bumalik sa loob ng bahay at dumiretso sa kusina ang matanda. Naghanap ito ng bunga ng kalamansi. Ayon kay Teresita, ay ipinatak niya ang katas ng bunga ng kalamansi sa manggang kanyang hiniwa. Ang mga sumunod na nangyari ay labis na ikinawindang ni Teresita sapagkat bigla itong nagbagong anyo. Ito ay naging hiwa-hiwang bulok na karne at hindi lang iyon basta karne sapagkat sabi ng kanyang lolo na isa daw iyong karne ng tao at balak nilang hawaan ng pagkaaswang ang dalaga. Ipinakita rin ng kanyang lolo ang laway na aswang na nasa karne. Ito raw ang magiging dahilan upang mahawaan siya ng pagiging aswang ng taong nagbigay sa kanya nito. Nanginginig sa pagkatakot at hilakbot ang dalaga sa sinabi ng kanyang lolo. Napaupo ito bigla sa labis na takot. Bumilis ng husto ang pintig ng kanyang puso sapagkat naisip niyang paano na lang kung hindi dumating ang kanyang lolo. Siguro isa na siyang aswang sa mga sandaling iyon. Paglipas ng 4 na oras, bali alas 5 na raw noon, ayon kay Teresita, dumating ang kanyang mga magulang at isinalaysay ng kanyang lolo ang makapanindig balahibong nangyari sa araw na iyon. Simula noon ay naging maingat na sila sa lahat ng pagkain kanilang tinatanggap mula sa ibang tao. Simula noong may nagtangkang manghawa kay Teresita, ay lagi na itong sumasama sa kanyang lolo sa tuwing manggagamot ito. Ayaw na daw niyang maulit pa ang nangyaring iyon sa kanya, na muntik na siyang mahawaan ng pagiging aswang. Subalit nitong mga nakaraang araw, dumayo daw sila para manggamot ng kanyang lolo, ay may naramdaman siyang parang may nakatitig sa kanilang nilalang. Kaya naman, sinabi niya ito sa kanyang lolo. Lolo, may nararamdaman po ba kayong parang may nakatitig sa atin? Patanong na wika niya sa matanda. Oo, iha. Huwag kang mag-alala. Hindi niya tayo kayang salakayin sapagkat maliwanag pa at maraming tao. Tugon ng lolo ni Teresita sa kanya. Paglipas ng ilang araw, nagdesisyon ang lolo ni Teresita na sa bahay na lang siya manggagamot kung may nais mang magpagamot sa kanya, sapagkat nag-aalala daw siya kay Teresita kapag maaabutan sila sa daan ng dilim. Kaya naman, madalas na dinarayo na lang ang matanda ng mga taong nais magpagamot sa kanya.
Noong una ay naging maayos naman ang paggagamot ng matanda hanggang sa dumating ang isang araw na di nila inaasahan. Bali mga katindig, gabi ito naganap. May muling kumatok sa kanilang pintuan. Ngunit sa pagkakataong iyon ay isa itong babae na humihingi ng tulong sa lolo ni Teresita. Ito'y naghihingalong nagsasalita at halos maubusan ng hininga. Tulungan niyo po ako. Pakiusap. Tulungan niyo ako. Wika nito habang kumakatok sa oras na iyon. Natakot daw si Teresita. Kaya si Lolo Pasyo raw ang nagbukas ng pinto. Pagbukas niya'y tumambad sa kanyang harapan ang isang babaeng punit-punit ang damit at nagtamo ito ng sugat na malalalim. Sugat na parang kalmot ng mabangis na nilalang. Tinawag niya ang ama ni Teresita. Berting, halika, madali. Buhatin natin siya. Kailangan magamot ang sugat niya. Wika ng matanda. Binuhat nila ang babaeng nagtamo ng malubhang sugat. Subalit, may ipinagtaka si Lolo Pasyo. Napansin daw iyon ni Teresita dahil nakita niya ang kanyang lolo na napakunot ang kilay nito. Nang makita niyang iba ang itsura ng laman ng babae. Nang tingnan niya ang sugat nito. Dahil doon ay tinanong ng matanda ang babaeng sugatan. At nagulat daw si Teresita sa tanong ng kanyang lolo. Binibini, huwag mong mamasamain ang aking itatanong. Wika ng manggagamot sa babaeng sugatan. Isa ka bang aswang? Umamin ka at magsabi ng totoo. Muli nitong sambit. Agad namang tumugon ang babaeng sugatan at sinabi niyang, Nilakasan ko na po ang loob ko, Lolo Pasyo. Oo, isa po akong aswang. Napabuntong hininga ang matanda sa wikang iyon ng babae. Ngunit, hindi po ako masamang aswang, Lolo. May nakasalubong po akong ibang uri ng aswang. Muling wika ng babaeng sugatan. Hindi niya daw kauri ang aswang na iyon na kanyang nakasalubong at nakalaban. Sinabi niya ring hindi siya masamang aswang. Binalak daw siya nitong biktimahin. Pero dahil nga sa isa rin siyang aswang ay nagawa niya itong labanan. Nagawa niya raw itong ibalibag at tadyakan ng buong lakas. Kaya naman, nagkaroon daw siya ng pagkakataong tumakbo bilang anyong aso. At sinabi iyon ng babaeng sugatan. Muli siyang tinanong ng matanda. Ano ang itsura ng aswang na nakasagupa mo? Wika nito. Agad namang sumagot ang babaeng aswang at sinabi niyang isang matandang lalaki ang anyo ng tao nang nasagupa niyang aswang. Mukhang iyon nga ang nagtangkang manghawa sa aking apo. Wika ng matanda at sinabi niya sa babae na wala siyang lunas upang ilagay sa sugat na natamo ng babaeng aswang. Hahayaan kitang manatili sa aking tahanan. Samahan mo kami ni Teresita sa panggagamot. Muling sambit ni Lolo Pasyo sa aswang. Kaya naman, sinabihan niya ang mga magulang ni Teresita na isang mabuting aswang ang kanyang pahihintulutang manatili sa kanilang tahanan. At huwag daw silang mag-alala dahil kung gagawa ng hindi maganda ang babaeng aswang, ay agad niya itong papatayin. Sabay tinitigan niya ng seryoso ang sugatang aswang. Samantalang si Teresita ay takot na takot sa mga oras na iyon.
Hindi niya daw lubos akalain na may kasama silang aswang sa kanilang tahanan. Ngunit bago pa man sila tuluyang makatulog, ay may narinig silang mga yapak sa paligid ng kanilang tahanan. Naramdaman at narinig din iyon ng sugatang aswang, pati na rin ng matandang manggagamot. Naging seryoso ang lahat ng tao sa loob ng tahanan nila. Pakiramdam nila'y hindi lang isang nilalang ang palakad-lakad sa paligid ng kanilang tahanan. Ginising ni Teresita ang kanyang mga magulang upang sabihin na may mga misteryosong nilalang sa paligid ng kanilang bahay. Kasunod nun ay muling inilabas ni Lolo Pasyo ang bolo at ang kanyang buntot pagi. Ang ama naman ni Teresita ay kumuha ng itak. Labis na natatakot ang dalaga sa pangyayaring iyon. Tumabi na lamang ito sa kanyang ina habang may hawak na asin at bawang. Sa puntong iyon ay napatingin si Teresita sa babaeng aswang na pinatuloy ng kanyang Lolo Pasyo. Napansin niyang halos naghihilom na ang malalalim nitong sugat. Agad niya itong sinabi sa kanyang lolo ng pabulong. At tumugon naman ang matanda na hindi na daw siya magugulat dahil may kakayahan talagang magpahilom ng sugat ang aswang kung ito'y gawa lamang ng isang kapwa nila aswang. Subalit kung buntot ng pagi ang nakapanakit sa kanila'y parang ordinaryong tao lamang sila para magpahilom ng sugat na dulot ng buntot. Kaya raw takot ang mga aswang sa buntot ng pagi. Maya-maya pa'y may narinig silang tinig sa likod ng kanilang bahay. Tinig na animoy, isang halimaw. Rosa! Rosa! Alam kong nandiyan ka. Lumabas ka. Naaamoy kita. Wika ng isang nilalang na pinapalabas ang aswang na pinatuloy ni Lolo Pasyo. Nagkatinginan silang lahat. Dahil doon ay tinanong ng matanda ang aswang na babaeng kanyang pinatuloy kung kilala niya ba ang mga ito. At sinabi daw ng babaeng aswang na iyon daw ang kanyang ama. Rosa daw ang kanyang pangalan. Rosa ba talaga ang iyong pangalan? Tanong na wika ng matanda. Opo, Lolo Pasyo. Si ama ang nagsalitang iyon. Tugon ng sugatang aswang. Pagkatapos noon ay lumabas ito upang kausapin ang kanyang ama. Sa mga sandaling iyon ay sinabihan ng matanda ang kanyang apo at mga magulang nito na matatili lamang sa loob at sasamahan daw niya si Rosa na kausapin ang pamilya nitong aswang. Ngunit pagbukas pa lang ng pinto ni Rosa ay nakatayo roon ang kanyang ama na nakaanyong aswang. Maitim ang balat, matutulis ang ngipin, at medyo kulubot ang balat nito sa mukha. Nakita iyon ni Teresita, kaya lalo siyang kinilabutan. Ito namang kanyang lolo ay hindi man lang nakaramdam ng takot sa ama ni Rosa. Kinausap niya ang babaeng aswang at ipinaliwanag ang buong katotohanan kung bakit siya nagtamo ng iba't ibang kalmot sa kanyang katawan. Pagkatapos noon ay nilapitan si Lolo Pasyo ng ama ni Rosa at nagpasalamat ito. Hindi raw sila nambibiktima ng mga tao. Tanging buhay na hayop lamang ang kanilang kinakain sapagkat ayaw daw nilang
kamuhian sila sa kanilang pagiging aswang. May hinala daw ito kung sino at kung anong uri ng aswang ang nakasalupa ng kanyang anak. Isa daw iyong inkantong aswang na may kakayahang baguhin ang anyo ng pagkain kung nais nilang manghawa. Hinahaluan daw nila ito ng laway nila upang mas mabisa ang kanilang gagawing panghahawa sa mga tao, sapagkat iilan na lang daw ang kanilang lahi sa lugar nila Teresita. Dito sa Samar, nasabi iyon ng ama ni Rosa sapagkat minsan din daw niya itong nakalaban dahil nakita niyang aatakihin nito ang inosenteng batang babae ng mga oras na iyon. At ang babae daw noon na balak kainin ng aswang na iyon ay si Teresita. Nawindang si Lolo Pasio sa kanyang narinig at ito'y nagsalita ng, Anong kamo? Ang aking apo! Ang balak niyang kainin noon! wika niya sa aswang na ama ni Rosa. Sumagot naman ng oo ang aswang na kausap niya. Kaya sinabi na rin ni Lolo Pasio na tinangkang hawaan si Teresita ng nasabing nilalang upang maging aswang. At dahil doon ay may namuong katanungan sa isip ng matanda na baka nung bata pa si Teresita ay hindi iyon binalak kainin, kundi balak nila itong kunin. Ngunit bakit? Yun ang tanong na namuo sa isip ng matanda. Ano kaya ang kailangan nila sa aking apo? Muling wika ng matandang manggagamot sa kausap niyang aswang. Sumagot naman ang ama ni Rosa at hindi niya rin daw alam kung anong tunay na pakay ng inkantong aswang na iyon. At bakit alam niyang paboritong prutas ni Teresita ang mangga. Marahil ay matagal niya itong binabantayan. Pagkatapos makipag-usap ng matanda sa mga aswang, ay nagpaalam na ang mga ito. Sabay-sabay silang nag-anyong aso. Nagulat ang matanda sa mga oras na iyon, sapagkat ang akala niya'y 3 aswang lamang ang makikita niya. Ngunit nang magsialisan ang mga ito sa anyong aso, ay nakita niyang mahigit 10 aso ang tumakbo paalis sa kanilang tahanan. Pagkatapos nun ay pumasok na ang matanda at sinabi niya kay Teresita ang sinabi ng ama ni Rosa na balak siyang kunin ng inkantong aswang. Kaya binalak siya nitong hawaan sa pagiging aswang sa pamamagitan ng mangga na may itim na mahika. Nasabi rin ng matanda na hindi niya raw hahayaang mangyari iyon sa kanyang apo, kung kaya't nais niyang hanapin ang inkantong aswang upang lupigin ito. Kaya naman, kinabukasan noon ay nagpaalam ang matanda. Umalis ito upang tunguin ang pamilya ni Rosa. Naisip daw ng lolo ni Teresita na baka matulungan siya ng mga mabubuting aswang upang mahanap niya ang masamang inkantong aswang. Pagkaalis ng lolo ni Teresita ay wala na silang magawa kundi hintayin ang pagbabalik nito. Hindi na sumama ang kanyang ama sapagkat pinagsabihan ito ng matanda na bantayan ang kanyang mag-ina. Siya nga pala, Sir Tindig, ang ama ni Teresita ay nag-iisang anak ni Lolo Pasio. Balik tayo sa kwento.
Lumipas ang 9 na oras. Bumalik si Lolo Pasyo sa kanilang tahanan kasama ang buong pamilya ni Rosa. Bali hapon na raw nun ayon kay Teresita. At kahit siya'y takot na takot sa pamilyang aswang ni Rosa, ay hinarap niya pa rin ang mga ito. Kamusta po kayo? Kamusta ka na rin, Rosa? Pagbating wika ng dalaga, ngumiti lamang ang mga ito at bumati ng magandang araw. Subalit sa mga sandaling iyon ay pinagtitinginan sila ng mga tao sa kanilang lugar. Kahit medyo may kalayuan ang mga bahay noon, sa kanila ay talaga namang kahit sino ay maiintriga sapagkat buong pamilya ni Rosa ang pumunta sa kanilang tahanan. Bali 5 po sila noon, Sir Tindig, na pumunta sa tahanan nila Teresita noon. Sa mga oras na iyon ay may isang taong nakiusisa sa kanila at tinanong si Lolo Pasyo kung sino-sino ang mga taong kanyang kasama. Ipagpaumanhin niyo na po, Lolo Pasyo. Sino-sino po yung mga kasama mo? Mukhang galing pa sa malalaking lugar Tanong na wika ng isang lalaking nakikiusisa. Sila ba? Mga kaibigan ko sila. Mula sa kabilang baryo. Nais nilang ipagamot ang kanilang anak. Tugon naman ng matanda sa kanya. Agad naman itong umalis at nagpaalam ng maayos sa matanda. Ngunit napansin daw ni Teresita na tinitigan ng lalaking iyon ang pamilya ni Rosa. Titig na animoy naghihinala. Kasunod nun ay pumasok sila sa loob ng bahay nila, Teresita. Nag-usap daw ang mga ito kung papaano nila magagapi ang engkantong aswang. Marahil ay alam nyo na ang aking mga gagamitin na panlaban sa aswang na ating lulupigin. Wika ng matandang manggagamot sa pamilya ni Rosa. Alam na daw ng lolo ni Teresita ang buong kakayahan ng pamilya ni Rosa. Nasabi din daw ng mga ito ang kakayahan ng engkantong aswang na kanilang nakalaban. Kaya daw nitong manggaya ng iba't ibang hayop tulad ng malaking uwak, baboy na itim, pusa at maging ang kalabaw ay kaya nitong gayahin. Nang marinig iyon ni Teresita ay nanginginig ang kanyang mga laman sa pagkatindig ng sabay-sabay ng balahibo nito sa buong katawan. Dagdag pa ng lolo ni Teresita ay hindi nila makikita ang tunay na anyo ng aswang na iyon kahit silipin pa nila ito sa pagitan ng hita nila. Ay hindi nila makikita ang tunay nitong anyo. Subalit hindi lang daw iyon ang paraan upang malaman mo kung isang aswang ang hayop na nasa iyong harapan. At ang tanging paraan lang daw upang maibulgar ang totoo nitong anyo ay sabuyan o wisikan mo ito ng katas ng bunga ng kalamansi. Sapagkat kaya daw ibulgar ng kalamansi ang mga nilalang na nagbalat kayo sa ibang anyo. Ilang oras pa ang lumipas. Kumagat na ang dilim. Gumawa ng plano si Lolo Pasyo upang mapalitaw ang engkantong aswang. Ayon kay Teresita, ay papain daw nila si Rosa. Papaalisin daw nila ito mag-isa at maglalakad lamang sa daan. Dahil sigurado daw si Lolo Pasyo na balak gantihan ng engkantong aswang si Rosa, sapagkat nagawa niya itong sugatan sa pamamagitan ng pagkagat nito sa may bandang leeg at naibalibag niya pa ito. Subalit bago sila umalis ay may inilabas ang lolo ni Teresita na isang maliit na aklat. Tinanong daw ni Teresita kung anong nilalaman ng maliit na aklat na iyon. At nalaman niyang nakapaloob doon
ang panlaban at kahinaan ng mga nilalang na nagtataglay ng iba't ibang kapangyarihan o kakayahan. May hinanap daw ang matanda kung anong uri ng aswang ang tinutukoy ng pamilya ni Rosa, sapagkat totoong kaanyuan nito ay sadyang malaki. Kaya daw nitong ibalibag ang kalabaw sa taglay nitong lakas kapag siya'y nasa totoong kaanyuan. Maya-maya pa'y nakita ng matanda ang larawan sa maliit na aklat. Isang larawan na tumugma sa mga sinasabi ng ama ni Rosa. Ipinakita ng matanda ang larawan na iyon sa ama ni Rosa. At sinabi nitong iyon nga ang nilalang na nakasagupa niya, sapagkat ipinakita daw ng engkantong aswang na iyon ang tunay nitong anyo. Kaya napakaripas ito ng takbo. Binasa daw ng matanda ang mga nakasulat sa maliit na aklat, sapagkat tanging siya lamang ang nakakaunawa sa mga salitang nakasaad doon. Kalim agna, atukre elemento es gigante, elemento haktar personas, Marias Hector Abillar Disipulos. Iyon daw ang binasang salita ng matanda na ang ibig sabihin ay isang aswang at kalahating kapre ang tinutukoy ng ama ni Rosa. At ito raw ay magpapakita lamang sa nilalang na kanyang nakasagupa, sapagkat mahilig daw itong maghiganti. Kapag nakita niya raw ang nilalang na nagawa siyang labanan, ay ipapakita niya ang tunay nitong anyo upang mapatay niya ang nilalang na kumalaban sa kanya. Mahilig din daw itong mangakit ng kababaihang birhen at walang karanasan sa pakikipagrelasyon sa kahit sinong kalalakihan, sapagkat ito rin daw ang gagamitin nila upang magparami ng kanilang lahi. Kaya naman, kung ito'y hindi nila maakit, ay hahawaan na lamang nila ito ng pagiging aswang upang maging kanilang kauri. Sa ganoong paraan daw ay napapasama nila ang babaeng kanilang hinawaan sa kanilang daigdig. Sot nasam yadi, nuyakis nimaan, ni tata ani-ani, ay daw uyak na mukde, ngit nasam yun agoba. Muling basang wika ng matanda. Ang tawag daw sa aswang na kapre ay ani-ani. At ang kahinaan daw nito'y katas ng bulaklak ng bawang at katas ng bulaklak ng kalamansi. Sa nabasang iyon ng matanda tungkol sa aswang na kapre, ay napabuntong hininga siya. Buti na lang at naitabi ko pa ang katas ng bulaklak ng bawang na ibinigay sa akin ng aking amang manggagamot. Wika ng matanda. Pagkatapos noon katindig ay umalis na daw sila, sabi ni Teresita, upang harapin ang aswang na kapre na balak kunin ang dalaga. Kaya pala nagustuhan siya nito dahil wala pang karanasan sa pakikipagrelasyon ng dalaga. Lumipas pa ang ilang oras, lalong lumalim ang gabi at nakabibingi ang katahimikan sa lugar nila Teresita. Nanatili daw silang gising ng kanyang mga magulang nang biglang may narinig silang malakas na pagaspas ng animoy ng buhalang ibon at ito'y dumapo sa kanilang bubungan. Napaiyak si Teresita, certain deed, sapagkat naisip niya na parang wala nang katapusan ang kababalaghan sa kanilang lugar. At sila pa talaga mismo ang nakakaranas sa mga panahong iyon. Nilapitan siya ng kanyang ina at niyakap.
sinabihan siya nitong huwag siyang mag-alala dahil matatapos at lilipas rin ang lahat ng kababalaghan at katakot-takot nilang dinadanas. Samantalang ang kanyang ama ay nakatingala sa kanilang bubungan at inaabangan ang nilalang na pinaghihinalaan nilang isa ring aswang. May hawak itong bulo at itak na matalas. Hawak din niya ang buntot ng pagi. Maya-maya pa'y may narinig silang tinig na sa kanilang bubungan. Hindi na napigilan ng ama ni Teresita na sigawan ito. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin, halimaw? Hindi porket wala ang aking ama ay magagawa mo kaming saktan. Kayang-kaya kitang labanan. Pagbabantang wika niya sa halimaw na nasa kanilang bubungan. Sabay lumabas ito na dala ang lampara. Naaninag niya ang nilalang na animoy dambuhalang paniki. Nakita niya ang itsura nito nang masinagan ng buwan. Ang mukha nito napakaitim ng buong katawan at kulubot ang mukha nito. Nakausli ang matutulis na ngipin at ang pakpak nito'y nakarugtong sa kamay hanggang paa. Bumaba ka dyan! Harapin mo ko! Paghahamon ng wika ni Mang Berting. Birting, bumalik ka rito sa loob. Baka mapahamak ka. Pakiusap na wika ng kanyang asawa habang nakatayo sa pintuan kasama si Teresita. Ngunit dahil sa sigaw ni Mang Berting ay nagsilabasan ang mga tao sa kanilang lugar. Dahilan upang lumipad palayo ang aswang na nasa kanilang bubungan. Kumpadre, ano yun pare? Parang dambuhalang paniki. Halimaw ba yun? Tanong ng isang lalaki na lumapit sa ama ni Teresita at sinabi niya sa mga taong naroon na may mga aswang sa kanilang lugar. Nabanggit niya ring umalis si Lolo Pasio upang paslangin ang pinakamabagsik na aswang na kalahating kapre. At dahil sa sinabing iyon ni Mang Berting ay nabahala ang lahat ng tao kay Lolo Pasio. Kung kaya't nagdesisyon silang sundan ito. Ngunit bago pa man sila sumunod upang tulungan si Lolo Pasio, ay nakita nila ito sa di kalayuan na patungo sa kanilang kinatatayuan. At natanaw din iyon ni Teresita. Subalit may inaakay silang isa. Lupaypay naman ang buhat ng isa pa nilang kasamahan. Pagkarating pa lang nila'y agad silang pinapasok ni Lolo Pasio sa kanyang tahanan. Sa oras na iyon ay pinauwi ng matanda ang lahat ng taong nagpunta sa kanyang bahay. Mga kabaryo, magsiuwi na kayo at malalim na ang gabi. Malamang ay alam nyo na ang nangyayaring kababalaghan sa ating lugar. Wika ng matanda sa mga taong nakikiusisa. Dagdag pa niya'y bukas na lang daw niya sasagutin ang mga katanungan ng kanyang kabaryo. Agad rin namang nagsialisan ang mga tao na punong-puno ng katanungan ang kanilang isipan tungkol sa aswang na hinanap ng matanda upang lupigin. Nang makapasok ang pamilya ni Rosa sa tahanan nila Lolo Pasio, ay agad nilang isinara ang pintuan at mga bintana nila. Ipinahiga nila ang sugatang aswang na kasamahan ng matanda sa pagtugis sa ani-ani. Ang aswang na kapre at ang sugatang aswang na iyon ay walang iba kundi ang ama ni Rosa. Halos humiwalay ang balikat nito
sa pakikipaglaban sa aswang na kapre. Natamo niya iyon dahil muntik nang makagat ng kanilang kalaban si Rosa, kaya itinulak ito ng mabilis ng kanyang ama. Dahilan upang siya ang makagat ng aswang na kapre. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Narito na po tayo sa ika-4 na bahagi na kwento ni Toryo tungkol sa buhay ni Teresita. Kung kayo'y bago pa lamang sa aking channel, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakikalembang na rin po ang notification bell. Nang sa ganon ay lagi kayong updated sa aking latest uploads. Simulan na natin ang kwento. Nang makapasok ang grupo ng mga aswang at si Lolo Pasio sa bahay, ay agad nilang inasikaso ang malalang natamong sugat ng ama ni Rosa. Naghihingalo ito at halos maubusan ng hininga. Sa puntong iyon katindig ay hindi alam ni Lolo Pasio ang dapat gawin, kung kaya't kinuha niyang muli ang maliit na aklat. Baka raw kasi may nakasaad doon kung anong maaaring gawin sa napakatinding pinsala na natamo ng ama ni Rosa. Ilang saglit pa ay nakita niya ang pangunahing lunas upang mas lalong bumilis ang paghilom ng sugat ng ama ni Rosa. Siya nga pala, Ginoo. Ano ang iyong pangalan? Tanong nito sa ama ni Rosa, sapagkat magmula nung magkita sila ay hindi man lang niya alam ang pangalan nito. At kahit hirap sa paghinga ang sugatang aswang na ama ni Rosa, ay sumagot ito. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Amir. Amir, ako ang pinuno sa aming pangkat ng mga aswang. Sagot nito sa tanong ng matanda. Nakita kasi ng matanda ang uri nila na nakasaad sa maliit na aklat. Ang pamilya ni Rosa ay angkan ng Bagong Yanggaw. Makakatulong sa mabilis nilang magpahilom ng sugat na malala ang dugo ng isang taong wala pang karanasan sa pakikipagrelasyon. Mapalalaki man o babae ay aangkop pa rin sa pampabilis hilom ng kanilang malalang sugat. Kaya naman, ayon kay Teresita, ay siya ang kailangan ng aswang na ama ni Rosa. Kumbaga, ay kailangan mapatakan ng dugo ni Teresita ang halos humiwalay na balikat ni Amir. Kinausap daw siya ng kanyang lolo. Apo, kailangan nila ng iyong tulong. Sa pamamagitan ng iyong dugo ay mabilis na maghihilom ang sugat ng ama ni Rosa. Kung iyong mamarapatin, Apo, ako na ang makikiusap sa iyo. Pakiusap na wika ng matanda sa kanyang apo. Dagdag pa ng kanyang lolo na utang nito ang buhay niya sa kasamahan nitong aswang. Hindi na nag-aksaya pa ang dalaga ng oras. Agad siyang sumang-ayon sa nais at pakiusap ng kanyang lolo Pasio. Napatingin pa siya sa kanyang mga magulang. Samantalang tumango naman ang mga ito. Pahiwatig na kanilang
pagsang-ayon. Pumapayag po ako, Lolo, kung iyon po ang nararapat. Pagsang-ayon na wika ng dalaga. Agad na kumuha ng punyal ang matanda upang gamitin panghiwa sa palad ni Teresita. Sadyang napakatalas ng punyal na ito. Ngunit wala kang gaanong mararamdamang sakit. Magtiwala ka sa akin, apo. Kunting dugo lang ang kailangan ko. Pagpapaliwanag ng matanda sa kanyang apo, iniabot ng dalaga ang kanyang palad sa matanda at ito'y hiniwaan ng kanyang lolong manggagamot. Pagkapatak pa lang ng dugo ni Teresita sa mismong sugat ni Amir, ay namangha silang lahat sa kanilang nasaksihan, sapagkat kitang-kita nila ang paghilom ng sugat ni Amir. Dinig na dinig pa nila ang bawat lagutok ng mga buto nito na dahang-dahang bumabalik sa pagkakaayos. Pati ang mga punit na laman ng aswang ay unti-unting bumabalik. Pinagmasdan nilang mabuti ang sugat na halos humiwalay na nun, ay dahan-dahang bumalik hanggang tuluyang maghilom. At kahit kunting bakas nito'y wala nang natira. Pagkahilom ng sugat ni Amir ay bigla itong tumayo, sapagkat hindi siya makapaniwala na dahil sa dugo ni Teresita ay nanumbalik ang kanyang lakas, na parang hindi siya sumabak sa isang laban at nagtamo ng napakatinding sugat. Maraming salamat, Teresita. Muling nanumbalik ang aking lakas. Kung hindi lang sana ako nasaktan ng ani-ani, ay malamang hindi ako magtatamo ng ganitong sugat. Wika ni Amir kay Teresita. Ikinuwento nila ang lahat ng pangyayari sa pakikipaglaban nila sa ani-ani. Ayon sa ama ni Rosa, ay sadyang napakalakas ng aswang na kapre. Nung pinalakad nila si Rosa sa dilim bilang pain upang lumabas ang ani-ani, ay laking gulat nila nang bigla itong bumagsak mula sa itaas. Malamang daw ay matagal nang inaabangan si Rosa habang ito'y nasa itaas ng malaking punong kahoy. Ayon kay Amir, pagbagsak daw nito galing sa itaas ay ibinuka nito ang kanyang malaking bunganga na akmang lalamunin ang ulo ni Rosa. Sa laki ng bibig nito'y kasyang-kasya ang isang ulo ng tao. Ngunit mabilis niyang naitulak ang kanyang anak na siyang naging dahilan upang makagat ang kanyang balikat. Buong akala daw ni Amir ay katapusan na niya, sapagkat kahit anong suntok at kalmot nito sa mukha ng ani-ani ay hindi man lang ito nasasaktan. Iwinasiwas daw siya nito gamit lamang ang bunganga nito. At habang lupaypay siyang kagat-kagat ng ani-ani, ay bigla namang sumugod si Lolo Pasyo. Hinambalos daw ito ng buntot pagi ni Lolo Pasyo sa may bandang leeg. Ang aswang na kapre ay napabitaw sa pagkagat kay Amir. Nasaktan ito sa pagkagupit ni Lolo Pasyo ng buntot pagi. Maya-maya pa ay bigla itong nagalit. Isang napakalakas na tinig ang pinakawalan nito. Nakababasag sa pandinig ang pinakawalan na tinig ng ani-ani. Umalingaw-ngaw ito sa gitna ng kakahuyan
Nagsiliparan pa ang mga uwak sa lakas ng tinig ng halimaw na iyon. Dahil doon ay bahagyang napaatras sa pagkasindak ang grupo nila Lolo Pasyo. Tumayo at tumindig ang ani-ani sa kanilang harapan. At sila'y napatingala sa laki nito na halos 2 patong na tao ang taas nito. Solido at masil-masil ang katawan. Mahaba ang balahibo. Ngunit sadyang kakaiba ang balahibo nito sa likurang bahagi ng kanyang katawan. Tumatayo sa galit tulad ng isang asong galit na tumindig ang mga ito. Sadyang napakabangis itong titigan. Subalit sa puntong iyon ay hindi nagpatinag si Lolo Pasyo. Inilabas niya ang pinakamalaking buntot pagi nito at pinahiran ng katas ng bulaklak ng bawang. Iwinasiwas niya ito at inihampas-hampas sa lupa. Dinig na dinig ni Amir at iba pa nitong kasamahan ang malalatigong tunog ng buntot pagi na hawak ni Lolo Pasyo. At rinig na rinig din iyon ng ani-ani. Bakas din sa kanyang mukha ang pagkasindak. Napansin ni Lolo Pasyo na tinakpan nito ang kanyang ilong. Marahil ay naamoy niya ang halimuyak ng bulaklak ng bawang. Pati ang pamilya ni Rosa ay naapektuhan, kung kaya't may ibinigay si Lolo Pasyo na isang tela na ibinabad sa dugo ng hayop. Iyon daw ang ginamit na pantakip sa ilong ng pamilya ni Rosa upang hindi nila maamoy ang halimuyak ng bulaklak ng bawang. Ilang saglit pa ang lumipas ay dahan-dahang lumapit ang matandang manggagamot sa aswang na kapre. Ito namang halimaw na kanyang nilalapitan ay napaatras ng bahagya. Ngunit nangibabaw pa rin sa aswang na kapre ang galit nito sa kanyang mga kalaban. Bigla niyang hinambalos ng hampas ang matanda gamit ang malaki nitong palad. Subalit, hindi ito dumampi kay Lolo Pasyo sapagkat sinalo ito ng 4 na aswang na kanyang kakampi. Bumaon daw sa lupa ang mga paa ng pamilya ni Rosa. Niyakap nila ang mga braso ng ani-ani. Kaya naman, nagkaroon si Lolo Pasyo ng pagkakataon upang hagupitin ito ng buntot pagi na pinahiran niya ng katas ng bulaklak ng bawang. Nangingisay ito habang nagpapakawala ng tunog na nakakabulahaw. Hindi raw ito tinigilan ni Lolo Pasyo sapagkat muntik na niyang mapatay ang ama ni Rosa. Bawat hampas daw ng matanda sa aswang na kapre ay umuusok ang bawat dampi nito. Walang nagawa ang ani-ani sa buntot pagi na pinahiran ng katas ng bulaklak ng bawang. Ayon kay Lolo Pasyo, ay nanghina ng husto ang ani-ani. Dulot daw iyon ng bulaklak ng bawang. Habang nangingisay ito sa lupa, ay inutusan niya ang mga kasamahan nitong aswang na hawakan ito sa magkabilaang kamay at magkabilaang mga paa upang hindi na makapiglas. Sunod niyang inutusan si Rosa na kunin ang bayong na kanyang daladala nun. Kinuha niya mula doon ang isang uri ng kanyang punyal na yari sa bato ng bulkan. Isinawsaw niya ito sa katas ng bulaklak ng bawang at ito ang kanyang ginamit upang itarak sa dibdib ng ani-ani. Hindi ko na hahayaang makuha mo ang aking apo. Galit na sambit ni Lolo Pasyo, sabay baon ng punyal
sa dibdib ng halimaw. Grabe raw ang sigaw na garalgal nito. Hindi pa nakontento ang matanda sa kanyang ginawa. Upang masigurado raw na mapatay nila ang ani-ani, ay tinuklap nito ang dibdib ng halimaw. At nang makita niya ang puso ng halimaw, ay kinuha niya ang katas ng bulaklak ng kalamansi. Ibinuhos daw ito ng matanda sa wakwak na dibdib ng ani-ani. Nagulat silang lahat sa sunod na nangyari dahil biglang nagliyab ang katawan ng aswang na kapre hanggang sa matupok ito at tuluyang maging abo. Pagkatapos nun ay nakahinga sila ng maluwag dahil napagtagumpayan nila itong lupigin. Pagkatapos daw noon, Sir Tindig, ay wala nang gumagambala pang aswang sa kanilang lugar. At ayon pa kay Teresita, ay nabanggit niya rin sa kanyang lolo na may dampuhalang paniki na malamang aswang din daw na bumisita at dumapo sa kanilang bubungan. Kaya inabangan at hinanap din nila ang aswang na iyon. Ngunit napansin nila sa paglipas ng mga araw ay wala silang nababalitaang aswang na kahalintulad ng paniki na sumasalakay sa kanilang lugar. Naisip na lang daw ni Lolo Pasio na baka ang nakasalubong ng 3 kalalakihan noon at ang aswang na dumapo sa kanilang bubungan ay ang aswang na kapre na kanilang napaslang. Siya nga pala, Sir Tindig, ang pamilya ni Rosa ay mapayapang namumuhay sa kasukalan ng kakahuyan. Hindi na rin nila ipinagsabi sa mga tao sa kanilang lugar na ang pamilya nito ay isang mga aswang. Dagdag pa ni Teresita na sa tuwing bumibisita ang mga ito ay may dala silang mga hayop na ibinibigay nila kay Lolo Pasio. Inutusan daw ng matandang manggagamot na protektahan nila ang mga tao sa kahit anumang paraan kung ang mga ito'y nangangailangan ng kanilang tulong. Sa ngayon, si Teresita ay may asawa at anak na, Sir Tindig, at maayos na namumuhay sa kanilang lugar dito sa Samar. Pumanaw na rin ang kanyang Lolo Pasio at ipinamana ang lahat ng kagamitan nito sa ama ni Teresita upang may manggagamot pang kayang lumaban sa mga mangkukulam at masasamang nilalang. At dito na po nagwawakas ang ating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, Reggie L. Wright.